Paalala lang mga kayami, kwento lang po ng pelikula ang pwede nating ipakita sa inyo. Pwede mo nang itigil ang panonood kung ang layunin mo lang ay ang makakita ng pasas na paminsan-minsan ay kulay rosas. Halukayin na natin ang palabas na pinamagatang Daddy Sitter. Sa simula pa lang ng kwento, isang mainit na palakpakan na kaagad ang nagaganap sa pagitan ng magjowa na sina Bobby at Abigail Rendon. Yummy nun, nang makaraos na silang dalawa, dali-daling lumabas ng kwarto si Abigail dahil tinatawag na siya ng nakababata niyang kapatid na si Tarik. Papasok na si Tarik sa eskwelahan kaya kailangan na niya itong palitan sa pagbabantay ng tindahan nila ng siopaw. Ilang sandali pa ay may isang buntis na customer ang bumili ng siopaw kay Abigail. Napansin naman ni Abigail na magkapareho ang kanilang mga kwintas kaya masaya silang nagkwentuhan tungkol dito. Subalit nang makita ng customer si Bobby na lumalabas mula sa bahay nila Abigail, bigla na lang nag-iskandalo si buntis dahil siya pala ang legal na asawa ni Bobby. Iyari na. Hindi tuloy makapaniwala si Abigail na sa kabila ng malinamnam niyang talaba ay ginawa lang pala siyang kalabit-pengi ni Bobby. Sakit nun. Nung araw din na iyon ay bumisita ang matalik niyang kaibigan na nagngangalang Halipa. Umiiyak na nagkwento si Abigail sa kanyang kaibigan tungkol sa ginawang panloloko sa kanya ni Bobby. Sinabi naman ni Halipa na ito ang dahilan kung bakit hindi siya nakikipagrelasyon. Mas masarap daw maging single dahil pwede mong gawin ang lahat ng bagay na gusto mong gawin. Sa gitna ng kanilang kwentuhan, isang magarang sasakyan ang huminto sa harapan ng bahay nila Abigail. Bigla namang sinabi ni Halipa na kailangan na niyang umalis dahil sinusundo na raw siya ng kanyang daddy. Halos hindi makapaniwala si Abigail nang malaman niyang mayaman na pala ang kanyang kaibigan. Wala siyang kamalay-malay na nagtatrabaho pala si Halipa bilang isang daddy sitter. Nagpapaligaya si Halipa ng matatandang bulugan kapalit ng malaking halaga ng pera kumbaga. Dito nga ay makikita natin si Halipa na pinapalambot ang makunat na karne ng matanda sa loob ng kanyang mainit na pressure cooker. Yummy! Muntik na tuloy sumakabilang buhay ang matanda dahil sa napakainit na serbisyo ni Halipa na talaga naman. Kinagabihan, malungkot na dumating sa kanilang bahay ang nakababatang kapatid ni Abigail. Tinanggal na daw ng kanilang eskwelahan ang scholarship ni Tarik. Kailangan na daw nilang magbayad ng matrikula para makapagpatuloy siya sa pag-aaral. Kinabukasan ay nakipagkita si Tarik sa kanyang syuta para maglabas ng kanyang saloobin. Pagpasok nila sa malamig na kwarto ay ibang uri ng saloobin ang inilabas ni Tarik na talaga naman. Yummy! Nang matapos ang napakainit na palakpakan, dumiretso sa banyo ang babae para hugasan ang naglalaway nitong kabibe. Habang nasa loob ng banyo ang syuta ni Tarik ay palihim niyang kinuha ang pera sa pitaka nito. Masama yon. Nagmamadali namang umuwi ang babae matapos itong makatanggap ng tawag mula sa kanyang mga magulang. Pagdating ni Tarik sa kanilang bahay, naabutan niyang namumroblema sa pera ang kanyang ate kaya ibinigay niya rito ang sumobrang 1,000 na kinupit niya sa kanyang syuta. Tinanong siya ni Abigail kung saan siya kumuha ng pera. Nagsinungaling naman si Tarik na nagsagawa daw ng fundraising ang mga kaeskwela niya para makapagbayad siya ng matrikula. Talaga ba? Kinabukasan ay galit na pumunta sa kanilang bahay ang syuta ni Tarik para bawiin ang pera nito. Itinanggi naman ni Tarik ang ibinibintang ng syuta niya dahil tayo lang naman ang nakakaalam na siya talaga ang kumuha. Nga naman, lalo tuloy nagalit ang babae sa kanya at nagbanta itong magpapabarangay kapag hindi niya ibinalik ang pera. Narinig ni Abigail ang usapan ng dalawa kaya napagtanto niya kung saan talaga nanggaling ang pera na ibinigay ni Tarik sa kanya. Pinagsabihan niya ang nakababatang kapatid na huwag na itong uulitin. Siya na din daw ang bahalang gumawa ng paraan para maibalik nila ang pera ng babae. Mabuting ate. Nung araw din na iyon ay nakipagkita si Abigail sa kanyang kaibigan para humiram ng pera. Habang nag-uusap sila ay nakatanggap ng tawag si Halipa mula sa sugar daddy nito. Isinasama daw si Halipa ng matanda papunta sa bansang Singapore para magbakasyon. Sana all. Sinabi ni Abigail na napakagalante naman ng tatay ni Halipa. Dito na nga ipinaliwanag ni Halipa na hindi talaga niya tatay ang matanda na sumundo sa kanya. Binabayaran daw siya ng matandang bulugan na iyon kapalit ng pagpapaligaya niya sa mga natitirang araw pa nito sa mundo. Tinanong siya ni Halipa kung nais ba niyang subukan ang ganitong uri ng trabaho. Malaki daw ang maitutulong nito sa problemang pinansyal na kinakaharap nilang magkapatid. Mabilis na tinanggihan ni Abigail ang inaalok na trabaho sa kanya ng kaibigan. Wala pa daw siyang bakuna sa anti-tetano kaya hindi pa siya handang magpatusok sa kinakalawang na pako. Nga naman, makalipas nga ang ilang araw, naubusan na rin sila ng puhunan sa siopaw kaya hindi na malaman ni Abigail ang kanyang gagawin. Napilitan tuloy siyang tanggapin ng trabaho na inaalok ng kanyang kaibigan. Nung araw nga na iyon, tinawagan niya si Halipa upang ipaalam dito na handa na siyang magpalupaypay. Matapos ang usapan nila ni Halipa,
Inayusan ni Abigail ang kanyang sarili. Sa kanya pinuntahan ang bahay ng isang tatakanor na nagngangalang Brando J. Pangaybat. Pinapasok siya ni Brando sa loob ng bahay, tapos ay naglabas ito ng lambanog para painitin ang kanilang usapan. Binanggit ni Abigail sa matanda ang tungkol sa problemang pinansyal na kinakaharap nilang magkapatid. Hindi daw nila kakilala ang mga coordinator sa kanilang barangay, kaya wala silang natanggap na ayuda. Ito ang dahilan kung bakit napilitan siyang pasukin ang ganitong uri ng trabaho. Ipinangako naman ni Brando na siya na ang bahala sa mga gastusin ng magkapatid. Wala daw ibang kailangan gawin si Abigail kundi ang paligayahin ang mga natitirang araw pa ni Brando dito sa mundo. Dahil nga sa epekto ng lambanog ay tuluyan na rin ipinaubaya ni Abigail kay Brando ang sariwang talaba niya na talaga namang mapapayami ka na lang. Halos humiwalay tuloy ang kaluluwa ni Brando habang binabayo niya ng magiliw ang kumakatas na talaba ni Abigail Rendon. Iyami nun. Kinabukasan, pumunta sa isang nightclub ang magkaibigan para i-celebrate ang tagumpay ng bago niyang trabaho. Nagtanong si Halipa kung ano ang masasabi ni Abigail sa ginawa nilang dalawa ni Brando. Sumagot naman si Abigail na medyo naiilang pa rin siya dahil malayo ang agwat ng edad nilang dalawa. Pero nasarapan naman daw siya sa ginawa nila ni Brando. Maya-maya pa ay nagpaalam na ring umalis si Halipa. Naghihintay na daw sa labas ng nightclub ang alaga nitong matanda na talaga namang napakasipag pa rin. Nang makaalis ang kanyang kaibigan, nilapitan si Abigail ng isang lalaki na nagngangalang Don Bonifacio. Nagtuloy-tuloy ang kanilang inuman hanggang sa pumasok na nga silang dalawa sa loob ng banyo. Doon nga ay nagsimulang mag-blow ng kandila si Abigail kahit hindi naman niya kaarawan. Walang humpay naman na binayo ni Don Bonifacio ang mamasa-masang palay ni Abigail na talaga naman. Yummy! Kinabukasan habang nagluluto ng almusal si Abigail, binanggit niya kay Brando na nagpunta sila kagabi ni Halipa sa isang nightclub. Sinabi naman ni Brando na wag na itong uulitin ni Abigail dahil may pagkaseloso daw siya. Bago pa man matapos ang iniluluto ni Abigail ay bigla na lang tumigas ang makunat na karne ni Brando. Sinong Brando ba naman kasi ang hindi gaganahan kung mas masarap pa yung nagluluto kaysa sa iniluluto nito? Nga naman, matapos nga ang napakalinamnam na almusal, lumuhod si Brando sa harapan ni Abigail para ayain itong magpakasal. Kaunti na lang daw ang nalalabing araw niya sa mundo at nais niya itong gugulin na kasama si Abigail. Kasi nga naman, yummy, mabilis na tinanggihan ni Abigail ang inaalok ni Brando sa kanya dahil hindi pa daw siya handang magpakasal sa ngayon. Inirespeto naman ni Brando ang kanyang desisyon. Handa raw itong maghintay kung sakaling magbago ang kanyang isip. Tinawagan ni Abigail ang kanyang kaibigan upang ipaalam dito ang tungkol sa inaalok na kasal ng matanda. Habang nag-uusap sila ni Halipa, narinig niyang nakikipagtalo si Brando sa isang lalaki, kaya dali-dali niyang pinuntahan ng matanda para tingnan ang nangyayari. Halos hindi naman siya makapaniwala nang makita niyang si Don Bonifacio pala ang kaaway ng matanda. Ipinakilala ni Brando si Don sa kanya bilang kaisa-isa nitong anak na lalaki. Iyari na. Naiilang tuloy si Abigail na para pa siyang nakakita ng dalawang hotdog na nakatusok sa iisang barbecue stick. Makalipas ang ilang araw, ipinatawag ni Brando ang kanyang abogado para magpagawa ng kanyang huling habilin. Mahigpit niyang ibinilin sa abogado na hindi niya pamamanahan ang kaisa-isa niyang anak. Napakasalbahe daw ni Don kaya hindi ito karapat-dapat magmana ng kanyang mga ari-arian. Ito ang dahilan kung bakit nais niyang pakasalan si Abigail. Nais pala ni Brando na magkaroon ng karapatan si Abigail bilang tagapagmana niya. Nung mga oras na iyon ay palihim palang pinakikinggan ni Don ang usapan ng dalawa. Nang makaalis ang abogado, nilapitan ni Don ang kanyang ama tapos ay nagmakaawa siya dito na bigyan din siya ng pamana. Pipilitin daw niyang magbagong buhay at ititigil na din niya ang lahat ng kanyang mga bisyo. Sa kabila ng pagmamakaawa ni Don ay hindi pa rin kumbinsido si Brando na kaya talagang magbago ng kanyang anak. Sumagot na lang si Brando na pag-iisipan muna niya ng mabuti ang tungkol dito. Isang araw, habang binabayo ni Brando ng magiliw ang perlas ni Abigail ay naiwan pala nilang nakabukas ang pintuan. Sakto namang napadaan si Don sa kwarto ng kanyang ama. Wala tuloy kamalay-malay ang dalawa na pinagjajabulan na pala sila ni Don sa harap ng pintuan. Nang matapos ang umaatikabong palakpakan, hinarang ni Don si Abigail sa ibaba para pilitin itong makipagbembangan din sa kanya. Galit na tumanggi si Abigail, subalit pinagbantaan siya nito na kapag hindi siya pumayag, ipapakita nito sa kanyang ama ang video nilang dalawa nung gabi na nagsundutan sila sa nightclub. Wala tuloy nagawa si Abigail kundi ang muling buksan ng talaba niya na talaga namang pagod na pagod na. Kinabukasan ay nakiusap si Abigail kay Don na burahin na nito ang video nilang dalawa. Nangako naman si Don na buburahin nito ang video, pero kailangan daw munang ipainom ni Abigail kay Brando ang tableta na ibibigay nito sa kanya. Nais nito na tuluyan ang pagpahingahin ng kanyang ama hanggat hindi pa ito ikinakasal kay Abigail.
Mas mabuti daw na mawala na ngayon ang matanda para walang kahati si Don sa mga ari-arian nito. Salbahe talaga. Labag man sa kalooban ni Abigail, napilitan na rin siyang sundin ang ipinapagawa ni Don dahil pinagbantaan din nito ang kanyang buhay. Nung araw nga na iyon, inihalo ni Abigail sa paboritong inumin ng matanda ang tableta na ibinigay sa kanya ng salbahing si Don. Matapos nga itong inumin ni Brando, bigla na lang siyang nahirapan huminga hanggang sa tuluyan na nga siyang nawalan ng malay. Nang makita nito na wala ng malay ang kanyang ama, masaya nitong ipinagsigawan na sa wakas ay mapupunta na rin sa kanya ang lahat ng ari-arian ni Brando. Salbahe talaga. Buong akala ni Don ay nagtagumpay ang kanyang plano. Laking gulat tuloy niya nang bigla na lang siyang nilapitan ng mga pulis para bigyan siya ng bagong bracelet. Iyari na. Dito nga ay makikita natin sa flashback na ipinagtapat pala ni Abigail kay Brando ang lahat ng nangyari sa kanila ni Don, pati ang masamang pinaplano nito sa buhay ng matanda. Pinalabas nilang dalawa ni Abigail na nagtagumpay ang plano ni Don para makakuha sila ng sapat na ebidensya laban dito. Alam ni Brando na sagad sa buto ang kawalangyaan ng sarili niyang anak. Hindi sila magkakaroon ng tahimik na buhay ni Abigail kung hindi niya ito ipapakulong. Sa huling eksena ng palabas, masayang nagpakasalang dalawa at namuhay nga sila ng masagana. Iyami, kumbaga. Subalit makalipas lang ang ilang buwan na palakpakan, ay tuluyan na ring nagpahinga ang katawan ng matandang bulugan. Happy ending pa rin naman to dahil nakangiting sumakabilang buhay si Brando, habang si Abigail naman ay naging instant milyonarya. Ganon sana. Laging tatandaan na hindi masamang pumatol sa matatandang bulugan, lalo na kung kaya ka nitong pamanahan ng maiiwan nitong yaman. Dito na nga po nagtatapos ang ating kwento na talagang kwento lang. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na lokohan. Salamat po!